And ano po ba ang pinagsimulan nito? Ano po ba yung issue para lang mas maintindihan namin at ng ating mga kapatid? Okay, itong nangyayari sa Israel at Iran, kung titingnan natin, no, nagsimula ito noong nilusob ng Palestine, no, yung Hamas, yung Israel. Pagkatapos niyan, ginantihan ng Israel, tapos nakapasama dyan yung Syria, Lebanon, at tinulungan sila ng Iran. And dahil diyan, sa tingin ng ng Israel ay ang Iran ay gustong magtayo ng kanilang nuclear site, no? Mm-hmm. Kaya sa tingin nila hindi maaari ito dahil sa kung mangyayari yan ay malaking problema ito doon sa Middle East. Mm-hmm. Kaya humingi sila ng tulong sa Estados Unidos at dito tinulungan ng Amerika ang Israel at nilusob na nga ng Amerika, no, si President Trump, tinamaan nila, nag-missile strike sila doon sa Iran na sa tingin nila ay mga mga nuclear bases ng Iran. So, ganun ang problema na yun. Pero kung titingnan natin, noon pa man, 1985, may problema na dito sa Middle East, tapos 1990s, tapos ngayon 2025, hindi natatapos itong problema na ito dahil itong Middle East na ito ay napapansin natin ay talagang pinagmumulan ng maraming mga problema, lalong-lalo na dahil ang kanilang kultura talagang ay napakalakas at nagkakaroon sila ng mga hindi pagkakaintindihan at dito nagmumula yung mga digmaan from time to time. So, ganun yung nakikita natin. Ngayon, bakit napasama ang Amerika dito? Sa tingin ko, kaya sila napaisip sila na ayaw nila na ang Iran ay magkaroon ng nuclear power. Dahil sa tingin nila kapag nangyari ito, ay lalong gugulo ang sitwasyon at ang ayaw naman lahat natin dito sa mundo ay kapag ang mga bansa ay gumamit ng nuclear power ay talagang masisira ang mundo natin dahil ito yung pinaka-iiwasan natin lahat. Pero doon po sa usapin na pagkakaroon nga ng nuclear weapons ng Iran, no? Alam ko naman parang may international agency na parang nagbabantay din yan, ano po. Pero ano po ba ang estado niyan? Meron po ba, ginigit nila na ba yung kanilang nuclear program is parang peaceful naman daw yun, hindi daw para bumuo ng weapons, ano po? Yun nga ang iginigiit ng Iran na ang kanilang ginagawang nuclear weapons ay para sa civilian purposes. Pero siyempre, itong mga kapitbahay nila, katulad namang ng Israel, may duda. Excuse me. May duda sila. Kaya natatakot sila. Kaya inunahan na nila, no? Ang takot ko dito, dahil may precedents na natatandaan yun noong nagkaroon ng war on terror. Ang pagkakaalam ng Amerika na sinabi nila sa mundo noon ay merong weapons of mass destruction itong mga kalaban nila, no? Kaya nila nilusob yung Afghanistan at Pakistan noon. At dahil dyan ay nagkaroon ng mga surge ng terrorism at inatake nila yung Amerika, kaya nagkaroon ng 9/11, no? So doon ang precedents in the past. Pero bago nangyari itong Israel at Iran war, nagkaroon din ng kaguluhan, conflict dito sa India at Pakistan naman, no. Halos alam naman natin yung India at Pakistan meron din mga nuclear weapons. At ang nakapagtataka dito, mukhang pinipraise ngayon ng Pakistan si President Trump dahil nga sa tingin nila tama yung paglusob ng
ah, ng Estados Unidos doon sa nung nagkakagulo ang India at Pakistan. At sa pagkakataong ito ay dahil rin sa mga agam-agam na magkakaroon ng mga nuclear weapons yung mga yung banda sa Pakistan. So ang punto na nakikita natin dito, bakit ngayon nakikialam si Estados Unidos, lalong-lalo na kapag ang sitwasyon ay may digmaan na merong agam-agam na may gusto magtayo ng mga nuclear plants, no? Kaya dito napakalakas ng ugong-ugong na bakit ngayon ang Estados Unidos ay nakikialam sa mga ganitong sitwasyon, no? Pero kung titingnan natin, no, ang mga bansa na merong talagang mga nuclear weapons na malalakas ay ang US at ang Russia. Kaya natatakot ang mga tayo dito sa mundo na kapag itong mga bansa nito ay gumamit ng nuclear weapons, ay talagang masisira ang ating daigdig. Kaya as much as possible, yung nakikita natin dito sa sa Middle East, ang ginagamit nilang mga weapons pa lang ay mga missile attacks, no? Diyan sila gumagamit, no, mga missiles nila. Kaya as much as possible, kung papansinin din natin dito sa Middle East, ang kakampi ni Iran ay si China. Pero ang kondisyon ni Iran, ni China, wag na wag gumamit ng nuclear power. Ganon din naman yung sitwasyon noong nilusob ng Russia ang Ukraine. Dahil magkakampi naman ang Russia at ang China. Yun din ang sinabi ni China, wag na wag gumamit ng nuclear weapons. No? So, ganun yung mga sitwasyon na nangyari dito sa ating mundo. Professor, curious lang ako. Medyo nerdy yung tanong ko. Kasi parang itong sitwasyon na to, parang may similarity, correct me if I'm wrong ha, parang may similarity dun sa nangyari noong Cold War between Russia and the US. Do we see that situation happening again, considering na involved ulit ang nuclear weapons, tapos parang may kampi-kampihan ulit ng mga bansa? Yeah. Ang tawag nga nila ngayon ay proxy wars, no? Kasi nga katulad na lamang ang unang nagkalaban naman diyan doon sa sa Gaza ay ang tawag dito Israel at Palestine. Ngayon, ang nakipag-proxy diyan dahil galit yung mga kapitbahay nila sa Israel, sumanib na diyan si Syria, si Lebanon, ngayon si Iran, no? Siyempre, may bigger powers pa na nandyan, no? Si Israel suportado ng US, tapos si Iran suportado ng China, no? So, in a way, sa ngayon na nakikita ko, hindi lang Cold War, kasama na rin dito yung Hot War. Anong pagkakaiba ngayon ng Cold War at Hot War? Yung Cold War kasi ideological yan, no? Akita natin yan noong Cold War talaga na it's a competition between communist and democracy, no? Anong communism and democracy. Dito naman, may konting ganon, dahil of course nandiyan si China at si US. Pero humalo na rin yung hot war. Pag sinabi natin hot war, meron na talaga itong mga armed conflict na nakikita natin, no? So, kombinasyon siya ng hot and cold war, no? Ang nakikita ko dito ay yung paano nila ngayon papalakasin ang diplomasya. Kasi kung titingnan natin yung mga reports, sinasabi nung foreign minister ng Iran, nandun na nga kami sa negotiating table Tapos bigla kaming binitray. No? Yun ang sinasabi nila. Ano pang purpose ng pag-uusap namin kung bigla-bigla namang tatry rin kami, parang ganun ang sinasabi niya. Kaya hopefully ang makakasagot lang naman dito ay silang tatlo pa rin, ang Israel, Iran at ang US, no? So kung ang aking suggestion nga dito ay yung magkaroon ng mga multilateral talks na uli, no, sa tulong ng European Union, kasama na rito yung ASEAN,
At ang gusto ko lang din ipunto dito dahil pumasok na ang Amerika at nananawagan din yung bagong Pope natin na Amerikano na sana, kasi ang Pope natin ngayon ay mukhang dahil Amerikano siya, mukhang papakinggan naman siya ng US, no? Yes. At ang kanyang sinasabi ay tumigil na, wag na kayong magdigmaan pa, no? Kung dito rin natin makikita yung kasi political actor pa rin naman ang Pope, no? So sana pakinggan siya at talagang magkaroon ng diplomasya at mag-usap-usap sila. Siguro yung follow-up ko lang, Prof, no, yung binanggit mo, Cold War, Hot War, ang kinakatakot kasi ng marami, ewan ko, maabot na dun sa World War, baka daw magkaroon na ng World War World War III. III. Oo. Ang akin naman, hindi pa naman siguro hahantong ng ganun. Dahil ilang beses na rin naman nangyayari itong problema sa Middle East, no? Kwento ko nga, 1980s, 1990s, ngayon 2025 na siguro talagang doon lang sa rehiyon nila. Although magkakaroon ng mga global economic impact. No? Halimbawa, ngayon talagang tataas ngayon yung gasolina, no? Kapag tumaas yung gasolina, naturally magkakaroon ng inflation. Tapos, kung halimbawa, patuloy pa rin yung digmaan doon at patas ng patas yung inflation, tapos mawawala ng mga trabaho ang mga Pilipino, halimbawa, magkakaroon ng mga crimes. At dahil mataas ang crimes, naturally, magkakaroon ng maraming problema on national security, kagaya ng secessionism and terrorism. So, nakita ninyo yung rippling effect niya, yung domino effect niya. So, ganun din sa ibang mga bansa, no? At dahil diyan, magkakaroon ng iba-ibang alyansa o kung hindi, magkakaroon ng mga demonstrasyon at mga maliliit na mga digmaan din na tingin nila nagiging unstable yung mga ibang bansa dahil sa epekto ng pagtaas ng mga gasolina. At of course, no, hindi pa natatapos yung digmaan sa Russia-Ukraine. Tapos dito na naman sa Middle East na mas lumawak, no? At malalaking bansa ang ngayon ang kasama kasi nandyan yung Iran at Israel. Tapos nakisawsaw na rin ang US. Ang problema dyan, paano kung makisawsaw ang China? Pero sa tingin ko, hindi makikisawsaw ang China dahil nag-iingat din sila. Dahil may ambisyon sila sa mundo na nangangarap na maging pangunahing bansa dito sa buong mundo, syempre hindi nila gagawin yan. Ayaw nila mag-risk. Ang maaari lang pwedeng gawin ay suportahan ang mga bansa. At of course, no, na nangangailangan ng tulong nila, kagaya ng Iran. At saka porsigido pa rin naman sila. Business as usual naman pa rin sila dito sa South China Sea kahit na nagkakaroon ng digmaan dyan sa Middle. Prof, huli na lang siguro, binanggit nyo na rin to kasi ang last question ko na lang paano nga ito mariresolba? Kasi binanggit nyo yung pwedeng pumasok ang multilateral talks with EU. They're also talking about yung parang NATO, no? Pwede po ba yun? Yun na lang po siguro, parang moving forward. Okay. Paano maiaayos of course, ito? No? Ang nakikita ko dito, yung one is maging tayo, no? Yung realistic pa rin, no? Sa realistic thinking na kung tuloy yung armed conflict pa rin nila, itong digmaan nila, talaga kung sino yung matatalo sa giyera, sa digmaan, talagang siya yung mawi-weaken, siya yung manghihina at siya yung matatalo at talagang doon hihinto, no? Nakita naman natin yan doon sa Lebanon at Syria, no? Dahil natalo sila, yun nga lang, dadami yung mga insurgents at terrorists, no? Pangalawa is yung kapangyarihan ng diplomasya, no? Kaya dito natin makikita kung ano ang mga peaceful resolutions ng mga organizations, ng mga political actors at silang tatlo mismo kung anong mga concessions na pwedeng gawin ng Israel, Iran at US, no? So doon lang iikot lahat ang mga
ending nitong nakikita natin digmaan dito sa Israel at Iran. Okay. Maraming po salamat sa inyong mga insights at paliwanag sa amin. Si Professor Chester Cabalsa, Security Analyst.